Kay Mami Eli Evangelista ng San Roque, Cavite City. At ito po ang kanyang liham, no, na natanggap natin noong October 15. At ang sulat niya ay sinulat niya noong 10/10/2012. Dear Doc Gary C., magandang hapon po sa inyo, Doc Gary C. Ako po si Eli Evangelista, pero kilala po ako dito sa amin na Litang. Ako po ay 77 taong gulang. Isa na po akong byuda. At isa po akong tagapakinig sa inyong palatuntunan na DCRH sa Lunas, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. At siguro nakikinig din ngayon sa Gabay sa Kalusugan tuwing Linggo. 12 taon na po akong nakikinig sa inyong palatuntunan. 12 taon. Matagal na po, no? Kasi 1998 ako rito, December, sa DCRH nag-umpisa, no? At 14 years. So, 12 years na raw siyang nakikinig. Maraming salamat po, Lola. At, ano ba, nasa naman ito? Sa radyo, noon pa po, ay gusto ko nang sumulat sa inyo, pero wala po akong kakayahan dahil may kapansanan ang aking dalawang mata. May katarata po ang aking kanang mata at ang kaliwang mata ay malabong-malabo na at hindi na po nakakakita. Kaya po ako nakasulat sa inyo dahil may naawa sa aking isang kapitbahay at siya po ang nagsulat nitong aking sulat. Nahingi po sana ako ng tulong galing sa inyo, Doc Gary C. Dahil alam ko po na may magandang kalooban at matulungin at higit sa lahat po ay kaya ako sumulat sa inyo dahil wala nang umiintindi sa akin kahit isa sa mga anak ko. Ay, naku, hindi naman nabanggit dito ilan ang anak niya. Pinababayaan na nila ako. Gustong-gusto ko na po talagang gumaling para makapaghanap buhay po ako. 77, gusto pang gumaling para makapaghanap buhay. Samantalang dami dyan na mga bata pa na ayaw magbanat ng buto. Mahiya naman kayo. Tingnan nyo naman to. Dahil wala na po talagang tumutulong sa akin. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo, Doc Gary C. Sana matulungan nyo ako. Kikilalanin ko pong itong malaking utang na loob sa inyo pag natulungan niyo ako. Lagi ko po dinadalangin sa Diyos na sana po matulungan niyo ako. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat po. Ipamasko niyo na po sa akin. Dun sa liham naman ni Lola Litang, wala naman siya sinabi kung anong gusto niyang gawin kong tulong, no? Pero ito'y pinagpapalagay ko na dahil doon sa katarata siguro, no? Bagamat hindi naman po ako doktor sa mata, ang gagawin ko po, Lola Litang, kung may pagkakataon na meron kayong makasama na makapunta sa aking clinic, na alam nyo naman sa may Life Extension Medical Center na 1370 General Luna Street, Paco, Manila, kung makapunta po kayo at makita ko rin kayo, hindi lang para doon sa problema nyo sa mata, kundi pati po doon sa iba pang mga problema nyong pangkalusugan. At regarding naman yung sa mata ninyo, pipilitin ko pong makausap itong kaibigan kong si Dr. Noel Husay Laksamana na baka makahingi tayo ng tulong na matingnan po yung mata nyo, pati po yung sinasabi nyo malabong-malabo na at hindi na makakitang isang mata, baka naman magawan pa ng parang. Kung ito'y dahil sa katarata, ako pa lang, ngayon pa lang sinasabi ko na po sa inyo, pag natanggal po natin yung katarata at napalitan na natin ng bagong lente yan, gaganda na po yung paningin nyo. So, ang gawin nyo po, Lola Litang, kung makapunta kayo sa clinic para ma-evaluate ko na rin po yung kondisyon nyo, pangkalahatan, tapos gagawan ko po kayo ng isang referral letter para dalhin nyo po ito kay Dr. Noel Husay Laksamana, pero kailangan nyo po na makakasama dahil medyo malayo po sa Cavite ang San Fernando, Pampanga. At tatawagan ko rin siya personal kung anong may tutulong namin sa inyo. Pero alam ko, kung meron po kayong anak na PhilHealth member, alam ko na gagawa ng paraan yan na
ang PhilHealth na nagbabayad ng mga konting gastusin. At least makamenos po sa babayaran o aabutin na gastusin ni Dr. Noel Laksamana. So, yun po ang aking mapapayo sa inyo. Anyway, ilang kaya sa ating mga nakikinig na may ganito palaging kwento? Yung palagi meron nakalagay dun sa sulat na pinabayaan ng anak. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Bakit may mga ganong storya, no? Yung anak, kagaya ni Lola Maming, na taga Cavite rin sa May Alfonso. Sa kwento niya sa akin, nung nagpunta ako sa kanilang tahanan, nakakwentuhan ko siya na meron siyang 3 anak, 2 babae, 1 lalaki. Pero hindi raw siya lumalapit. Bakit yung magulang nahihiyang lumapit sa anak? Samantala, nung sanggol pa yung mga anak nyo, konting sipon lang yan, di ba? Kayo bilang magulang, hindi kayo makatulog. Di ba? Konting sipon o medyo tumai lang yan na medyo malambot na parang masipon-sipon, parang mauhog-uhog. Di ba dinadala nyo kagad sa doktor yan, pinapatingnan nyo kagad. Tapos yung mga pabakuna, di ba? Dinadala nyo yung anak nyo, araw ng bakuna, araw ng check-up, well baby check-up. Tapos konting sipon, lagnat, buong gabi, hindi ka makatulog. Bakit ka mahihiyan lumapit sa anak nyo? Yan ang hindi ko maintindihan. Kayo naman mga anak na walang hiya. Sorry po, nadulas na. Kayo mga anak naman, pag yung nanay nyo naman o tatay nyo lumapit sa inyo, isipin nyo lang na once upon a time, naging sanggol ka, na kung ikaw mismo may anak ngayon at sinasabi mo na, syempre, asikasuhin ko yung anak ko, asikasuhin mo rin yung magulang mo. Ganon dapat maski na hindi mo mabigay yung buong atensyon, at least bigyan nyo ng atensyon. Kasi ano bang purpose ng tao? Ang tao nabubuhay hindi lang sa sarili. Hindi lang pwedeng sarili mo, pamilya mo. Pamilya mo rin yung nanay, tatay mo. So tulungan nyo. Kasi po, pag may mga ganitong letter na yung nanay nagdadaing, tapos sasabihin yung anak ayaw naman tumulong, ilan na pong pasyenteng narinig ko na ganyan. Sa klinik ko po, halos araw-araw na nandun ako pag may clinic days ako. Napansin ko yung majority, ang kasama kapitbahay. Pag tinanong mo na saan yung anak nyo, 7 po anak ko. 7 anak nyo, bakit walang sumasama sa inyo pumunta sa doktor? Alam mo ang sagot, busy kasi sila sa trabaho. Hindi raw pwedeng umabsen. Bakit? Pag kayo ba'y pasok ka ng pasok sa trabaho, nagkasakit ka, yung boss mo ba, babayaran ba lahat niya, pati yung pagpalibing sa'yo? Hindi naman yan totoo naman po yan, di ba? Ay nako, araw pa naman ng patay, malapit na, ano ba yung November 1st? Thursday, araw ng patay. So siguro, mas maganda siguro yung mga nakikinig ngayon, habang buhay pa sila, ipakita mo na para mamuna na mahal mo. Hindi pagpatay na, iiyak-iyak ka dyan, tapos gusto mong sumama pag ando sa burol. Kalokohan. Ngayon pa lang, gawin nyo na po yung pwede nyo gawin. Mahalin nyo yung magulang nyo. Dahil balang araw, magiging magulang ka rin. Mahalin mo yung lola mo. Dahil balang araw, magiging lolo ka rin. Kagaya nito si Sherwin. Balang araw, magiging lolo ka rin. Kaya napadaan ka lang. so, kailangan po, gawin nyo po yung mga bagay na gusto nyong gawin din sa inyo sa pagtanda nyo. Di ba? Ngayon naman po, sa mga naman na nangungulila, tulad ng sinabi ko po kanina sa ating opening, ngayong araw po hindi ako maghahandog ng kanta para kay lolo at lola. Yung aking harana ni Papa J na handog ko po sa mga nakikinig po ngayon na sa anumang naging dahilan, nawala na po yung kanilang partner sa buhay. O kaya kung sino man mga mahal nila sa buhay na wala na, ating bigyan ng konting pagkilala o gunitain natin ang mga mahal natin sa buhay na hindi na po natin kasama ngayon. So, ito pong kantang to ay nahandog ko po sa lahat ng mga nangungulila. Sana po magustuhan nyo. Harana ni Papa G.
harana ni Papa G. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.